beloved Boss Mike Cervera. Eto, pasok! Dali. Kailangan meron tayong background music, Boss Mike. Alin bang gusto mong background music dyan? Eto? Ayan. Okay. Yan, no? Si Anita. Good evening! Good evening, Boss Mike, at sa mga katalak natin dyan. Naligo ako for you, ah. Maganda, bagsak ng buhok ko ngayon. Mukha lang talaga ako mabango sa content, pero hindi talaga ako naliligo. Teka muna. Ayan. So, hindi ko kayang palitan si Boss Mike. Nag-guest lang talaga ako ngayon. Ayun, pinalaki ko na. Teka muna. Bumati ka muna at magpakilala ka sa ating mga manonood. Yan na. Yes, Anino TV at your service. At wala makausap si Boss Mike ngayon. Ako yung napag-initan. Yan na. Okay. Ano na mga kababayan? Okay na ba sa inyo si Anino? Nako, Boss Mike, hindi kita kayang palitan. Kaya mo yun. Mga malugi yung channel mo. Hindi. Tatangkiligin ka ng mga yan. Na ako'y naniniwala, tatangkiligin ka ng mga yan. Boss Mike, pamalit na ba yan kay Boss Ay, hindi. Dalawa. Pandagdag. Pandagdag silang dalawa, ha? Ngayon, merong re-reactionan si Anino. Etong si Mayor. Ano ba yan? Ang sabi dito, Anino, yung dating kanilang tawag dito, yung ano ba tawag dito? Ang init, ang kapal ng makeup ko, boss. Okay lang yan. Ang init ng ilaw. Yung accountant nila, nagsalita na nga daw. At panoorin muna natin, panoorin mo natin, bigyan mo ng reaksyon kasi lagi ka naman nakatutok kay di ba? Alam nyo mga kababayan, etong si Anino, laging nakatutok yan kay Mayor Go. Nandiyan na si Ramil. Mga kababayan, sa mga hindi pa nagla-like, share, and subscribe, huwag nyo pong kakalimutan yan. Pakinggan mo pakinggan mo na lang. Boss. Part of the incorporators and tsaka partner ng tatay niya. Partner meaning? Meaning, pwedeng partner as girlfriend, partner dahil isa siya sa incorporator, ganun. Pero na-confirm niyo, ma'am, na girlfriend? I don't know, hindi ko, I think girlfriend yon sa tagal na magkasama sila. Mga kababayan, mga boss, mga mare at pare etong nagsasalita ay dating accountant nila Mayor Go. May echo. Dating accountant ni Mayor Go at ng pamilya daw. Ngayon, eto'y nagpapatotoo. Pakinggan nyo maigi, Pero walang formal na pakilala na, ito girlfriend ko to. Hindi rin, wala ring formal na pakilala na Tita Nancy, nanay ko, na lang ganon. Wala. So, paano niyo nasabi, ma'am, na hindi si Wen Yilin ang nanay? Kasi kung nanay yun, ma'am, you will be proud na, Tita Nancy, this is my mother. Di ba? Di ba? And I can see yung, in terms of affection, mother ako I can sense kung yung anak mo will treat you really as a mother kung ikaw yung mother niya. Pero in the case of Miss Alice, hindi ko nakita yun Para siyang stranger lang na kumbaga existing yung tao na yun because of the father. Ngayon, dahil mahal niya ang tatay niya, respeto lang yun. Hindi naman niya pwedeng yung i-object. Kasi kung ang happiness ng tatay din niya ay nandun, anong magagawa niya? Okay. Si Alice Leal, ma'am. Amelia Leal. Na-encounter niyo ba yung name na yun, yung person na yun? Wala. Just, 2012 ako nag-start. So, I don't have any knowledge about the mother. And never na-mention? No.
So, kaya sila yung spy? Ma'am, hindi. Huwag kang maniniwala yung spy na yan. Yung spy ba, isang negosyanteng, isang batang magbababoy, tapos paparatangan mo na spy. She has been here for more than 10 years doing business in the Philippines. Kita mo, Anino, oh. Sabi, hindi naman pala spy yan. Paparatangan mo ng spy, magbababoy pala. Oy, boss, hindi ah. Pinaparatangan mo eh. Sabi ko nga, hindi siya spy, boss eh. I have my own analysis on that issue. So, since the very start naman, I don't feel any spy vibe from her. Yun, so, she could be, anyone. Like, eto, Boss Mike, sa, ko lang to 2 cents ko lang to, opinion ko lang to, baka may mawala sa akin mga taga-Banbantarlak dito. Mga Mayora, alam mo naman yan, Boss Mike, I have been following this case since the very start, diba? I have been very observant with this issue. So, syempre, I have my own analysis on this. And, simula hindi ko maramdaman sa kanya yung spy vibe na binibintang sa kanya sa Senado. Pero actually, naawa nga ako sa kanya kasi parang na siya sobrang bullied and ang daming mga bashers all over. However, kahit naawa ko sa kanya, it seems like yung background niya is very, very sketchy and shady. With all those lies, diba, yung mga pagsisinungaling niya, it has been proven several times already. So, with the interrogations, if you are not hiding anything, you can freely answer those questions without hesitations, as a normal person should. Diba? But as for Mayora, it's a different case. Okay. Baka mamaya meron lang siyang pinoprotektahan sa pamilya niya na kinakahiya niya. Diba? Malamang. Could be. Isipin mo na yung tatay niya, babaero, tulad ng iba dyan. Diba? Hindi naman tayo ganon. Yung iba naman, dahil nga broken family sila, yung tatay niya, kung sino-sinong babae yung kinakarantari, baka ayaw niyang maungkat yon. At isa pa, ayaw niyang maungkat yung mga iba pang mga issues niya sa buhay. Kaya siguro, nagsisinungaling. At maaari rin na irrelevant na dun sa issue sa Senado. Diba? Ito ba ay, kung hahatulan mo lang kunyari lang, hindi naman tayo usapang lang ito, usapang chismisan sa kanto. Kung ikaw ba, guilty or not guilty? Kasi Boss Mike, like I have said, diba, ang dami niyang lies na have been proven lately na talaga nagsisinungaling siya. What's to hide, diba? I mean, if you know there's nothing to hide, ba't ka magsisinungaling? Like, for example, dito kay Senator Lauren Legarda, all she wanted was magbigay lang ng parang brief na story, like storytelling how she grew up here in the Philippines, like yung kung ano yung naaalala niya, but she's always going back to the same script na provided by sino bang kineme yon or sino nagturo sa kanya, di ba? She's always going back there. Now, if you're a normal person na magkukwento ka lang na parang normal lang, boss, di ba? Parang, sa kanya kasi, everybody has been a witness of this, di ba? Nung Senate hearing, talagang bumabalik siya dun sa kung ano yung sinasabi niya, yun ang sinasabi niya. Di ba? Kasi, as for me, boss, kaya siguro siya nagsisinungaling. She might be an instrument or she might be helping someone out there. Like, di ba? Lumaki siya sa farm. But she has so many multi-billionaire friends and investors. And hindi lang yun, bossing. Di ba? As mentioned in the Senate, she has fugitive friends. Like for example, ito si Wan Jiang na nagpa-construct ng Baofu. Diba? So sabi niya, ang coordination lang daw niya doon is lupain. And then, hindi man lang niya filter yung developer. Like, diba, bossing, yun na lang yung as simple as that So, sa usapin na, for example, she has her own business. So, yun yung panlaban natin dito, diba? Mayroon siyang mga negosyo dito sa Philippines na piggery, poultry, ganyan. I think it's just
Sorry talaga, but this is my point of view. I think it's just to cover up something na Dapat tinginang paumanin, opinion mo yan eh. Tira. Boss Mike, baka mamaya ano tayo dito? Nag-iingat na nga ako mag-content pang ganito. Buburahin ko na ngayon sa TikTok eh. Kasi tulad ng ganito, wow, naawa kayo kay Go. Hindi kami naaawa. Oo, kailangan nga makulong yan, managot. Oo, di ba? Hindi kami naaawa, ha? O, dito, sabi dito ni Direk Gorio, nandito, See you soon. Direk. See you soon, ha? Kita-kita Ay, si tayo. Direk Gorio. Hello, Direk. Direk, di ba? Sige. Ngayon, ano pa masasabi mo dito? Sabi rito. Nako, Boss Mike. Di ka na nakakapagsalita sa akin. Tirahin mo. So, I think sa usapin na ito na sinasabi nila na bakit pinapatangan ng spy na meron naman daw mga businesses dito. Yes, she has lots of businesses like poultry, piggery, and other businesses na nakapangalan din sa kanya, may share siya. But, hindi lahat yun kumikita. Kasi one of the arguments sa kanya, saan nanggagaling yung sobrang daming pera niya? 'Di ba? Kasi marami siyang mga ari-arian na very questionable, boss. Talaga. Oo. Doon pa lang sa, okay, isa na dito yung chopper, sabihin na natin yan, no? At saka yung very lavish taste niya with things, di ba? Parang, ikaw, kung sinasabi mo na ganito lang yung business mo, how can you afford those things, di ba? G talaga. So in my own opinion, bossing in my own opinion, if ever lang naman I'm not accusing her of anything. If ever she is involved with anything illegal, it could be or it might be an involvement with money laundering scheme. Kasi ang money laundering, boss, you have to show off properties, you have to show off your source of income. 'Di ba? Otherwise, mako-question ka kung saan gagaling yung pera mo. And then ito nga, nabigyan pa siya ng position dito sa government. So, good for her. So, if you're involved with this type of schemes, dapat may i-present ka kung saan gagaling yung money mo. So, I think this is one of the questionable aspects of Mayor Alice Go. So, yun lang. Baho. Alice Dipo ay si Winnie the Pooh? Nanay ni Alice, Alice Dipo ay si Winnie the Pooh. Sorry, Bench, kung ano naiisip mo rin, puro kalokohan eh. Ito, meron tayo dito, Ng mahigit 100 Chinese sa magkahiwalay na raid sa Parañaque at Pampanga. Mayroon pang dayuhang nakaranas umano ng torture at pambubugaw. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. 37 Chinese na illegal umanong nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Parañaque ang dinakip kahapon sa sinagawang raid ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Ito, ang dami, puro in-check. Anino, ha? Okay, mandali. Puro in-check yan. Para maipakitang kaukulang papeles sa mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila roon. Idiniretso sila sa jail facility ng immigration sa Taguig. Ayon sa mga tauhan ng Barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village. Kahit sila na sorpresa sa bigla ang raid. Hindi sila nakipag-coordinate sa amin. But again, we consider that the need arises in the national level. So, should I say okay naman kahit hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Aminado rin ng mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese ang nasa multinational village. Kahit daw kasi sila, hindi basta makapasok sa village dahil bantay sarado umano ito ng tila private army na Homeowners Association. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. 2017 pa raw na magsimulang pumasok at tumira doon ang mga Chinese. Pawang mga Chinese din ang inaresto sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Susuyuri ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang nasa 10 ektaryang Pogo Hub. Doon umano nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad ang mga dayuhan gaya ng human at sex trafficking at torture. Triple raw ang laki nito kumpara sa naunang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sa kabuuan, 158 foreigner ang nasagip
nang salakayin ang Lucky South 99 compound. 126 sa mga yan ay pawang mga Chinese, habang ang iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagat din 36 na mga Pilipino. Ako po. Kwento ng isa sa mga foreigner, kinidnap siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw sana siya sa Boracay, pero paglapag daw niya sa NAIA, nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese umano ang nag-alok ng tulong, pero bigla na lang daw siyang dinala sa Pampanga at ikinulong na mahigit 1 buwan. Wala Ako, grabe, no? Grabe, grabe. Sila mismo nag-aanuhan, ha? umanong makalabas mula sa compound. Nagkasana ng operasyon ng PAOCC na makatanggap sila ng mga torture video. Isa raw sa mga dayuang nasa video ang namatay at agad pinakremate. Bukod dyan, meron din daw video ng mga babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Giit ng abogado na may-ari ng lupa, hindi nila alam na may nangyayaring pogo operation sa lugar. So, parang ganun din si Mayor, Go, di ba? Ganun din ang nangyayari, parehas na parehas, eh. Kundi pahirapan, kundi may droga, kundi may mga kung ano-anong mga krimen na nangyayari, tulad ng mga, ano ba yan, yung ginagamit yung mga tao doon para mang-scam social media, online. Ano pa? Yung And it's quite alarming, Boss Mike, kasi majority no ng mga crimes na nangyayari ngayon, or mostly ng mga crimes na nangyayari ngayon, is done by Chinese people. Like, 'di ba? Yung for example na lang, ito yung sa na raid na warehouse dito sa Batangas, yung may 3 billion na worth of 'di ba, Chinese din. And the same case with Mayor Alice Go, late registration din ng kanyang birth certificate. So ano to? Tactics ba to ng mga Chinese people? Ang dali naman natin mauto, 'di ba? teka, sabi dito ni Ramel Cruz, grabe ang legacy ni Digong. Lumabas na ang baho ng pinaggagawa. Sa tingin mo, may kinalaman si Digong sa mga ganyan? Sa mga nangyayari sa Pogo? Kasi sabi ni Digong, malinis yan eh. Sabi niya noon. Sabi niya. Oo. So, sa tingin mo, anong masasabi mo kay Digong? Bossing, kasi syempre hindi naman niya yun di ba? Bakit niya announce na merong something dun behind the Pogo industry, di ba? Syempre pagtatanggol niya talaga yun dahil alam naman natin kung saan siya kampe. Well, ang Pogo kasi iba't ibang klase daw yan. Like, may video ako na sa Anino TV, yung may iba't ibang klase siya, no? Meron siyang illegal and may legal daw. Siguro nandun siya sa legal part, pero I'm sure naman, quite sure na alam din ni Digong yung mga nangyayari sa likuran ng Pogo. So, sa tingin mo, paano ngayon ito? Ano ba ang magandang gawin sa nangyayari nga na mga masasamang nangyayari patungkol dito sa Pogo? Ano ang solusyon? Tama ba na na pauwiin na itong mga incheck? Tanggalin na, iba na ang Pogo sa Pilipinas? Ano masasabi mo? well, you know what, Boss Mike, nagbe-benefit daw tayo dito sa Pogo eh. Meron siyang study na kung ilan percentage yung nakukuha natin sa Pogo, ay malaki-laki talaga siya. So, ang ano lang kasi dito, ang ating concern lang dito is nagkakaroon ng human trafficking, nagkakaroon ng harassment, kidnapping because of Pogo. Yun lang, nagkakaroon siya ng mga negative background because of that wrongdoings. I mean, meron siyang kalakip na illegal. Kumbaga, if it's entirely Pogo na purely gambling na parang kasi-casino lang, walang problema doon, Boss Mike eh. But the thing is, merong involved na harassment, kidnapping, 'di ba, human trafficking. So parang yun ang yung mga ganong klase ng Pogos ang dapat natin alisin dito sa bansa. Kasi yun talaga yung laganap. Remember yung kay Raffy Tulfo, boss, yung sa dating site, yung babae, pinuntahan dito nung American, tapos Love scam yan, love scam. ng scam, tapos sa Pogo daw yun. So, ganun yung mga pinapagawa sa kanila, di ba? So, I don't think na it's a good thing na ganun pala yung ginagawa sa Pogo, right? Kasi kung it's purely gambling like games lang, why not? But the thing is, it's involved with another thing or maraming mga
hindi magandang gawain sa likuran nito. So, Eh, sabi that's it. ko, malamang suki daw si Digong dyan. Suki sa love scam. Ngayon, anong plano? Tapos si Rapi kinampihan ang foreigner. Kinampihan ba yung foreigner? Kinampihan, yes. Kawawa din si ate girl doon. No, kasi ang laki ng ibabalik niya kay foreigner. Diba? Ganun pala yun. Mabait pa naman yung bata. Mabait pa naman si ate girl. So, kawawa. Paano naging mabait kung in-scam niya naman yung foreigner? Kasi boss, hard nga siya. She's an employee of Pogo and yun yung kanilang ginagawa. Lulure sila ng mga lalaki. Parang sa dating site, yun yung customer nila si kuya. Under Pogo. So, ganun. Yung pala yun, ano ba yan? Sabay kayo ni Direk, ang cute, sabi ni Mayor Alice Guo. Yan na, pinunta ka ni Mayor Alice Guo. Hi, Mayor! Favorite kita. Mayor Alice Guo. May ka ng YouTube channel ni Miss Anino. Anino TV nga. Anino TV. Ikaw, i-promote mo na nga yung channel mo. Hey, please don't forget to like and subscribe Anino TV para updated ka sa latest chika at ganap sa Pinas. Charot. Ay, actually, hindi ako madalas mag-content doon. No, pero kasi medyo okay na ako sa sa estado ng buhay ko ngayon. kaya magiging masipag na siguro tayo. Ikwento mo nga yung nangyari doon kay Anino nung pinalabas ko yung doon. Yung mga ano ba nangyari Alin, boss? Yung oo. Nakakaloka. Alam niyo naman kung gaano kahirap establish ng channel. Tapos si Boss Mike nung nag-live siya doon, na-terminate yung channel ko. So I have to undergo trainings, tapos may examination pa 20 items, mga dude. Dapat si Boss Mike yung pinag-exam ko doon. Sabi dito. Nakakaloka. Yes, Anino. Sa'yo na ako sub forever. Unsub na ako. Hoy! Thank you so much. Mga katalak, thank you so much for the support. At syempre, support tayo kay Boss Mike. Ipakita Yan ang mo puno at ugat. yung channel mo, pakita mo dyan. Sa screen Ay, mo. paano kayo? Ay, ayun yung camera ko. Hindi ako naka-share screen. Hindi, ganun mo na lang siya, sa cellphone, makikita nila yan. Okay. Wala akong cellphone dito, boss. Naka-charge. Hinihintay ko nga yung pa-iPhone mo eh. Sabi dito, dapat ngayon dalasan mo na, Anino. Di ba? Ay, thank you, Sir Jojo. Pero, sige. Nakakasipag yung pagligo, kaya maliligo ko araw-araw. Dito, boss, wala namang Anino TV. Kita mo, hindi nila alam. Ay, sige. Teka lang. Ano natin sa laptop? Nasa laptop kasi. Hindi. Baba mo rin dito sa Ayan, nandiyan na si Lord Glenn eh. Ito, Yan, please support Anino TV channel, Yan. Pindutin nyo lang yung Ay, thank you, Lord Glenn. Thank you. Ayan, si Reiko Limay, nakasubscribe na ako dyan eh. Sabi niya, yan na yung link. Thank you. Thank you naman, Lord Glenn, ha. Maaasahan ka talaga, bilis mo mag-isip. Trinidad Mendoza. Grabe si Lord Glenn. Attentive. Yan ang gusto ko. So, mga boss, si Anino TV, kapag kahuwala ako, hindi po ako makakapag-live, si Anino TV ang magla-live dito sa ating channel. Suportahan nyo po siya, ha? Marami tong kwela. Matutuwa kayo dito. Nomirong chismos. Ayan. So, chichismisan kayo ang nangyayari sa mga showbiz, ganyan. Yung kinabit ni ganito, at chinutsak ni ganyan, si lalaki na ganyan. Yung mga ganon. Nako, sa kanya nyo lang humalalaman yan. Kaya nga minsan, naiisip ko, mag-showbiz na lang tayo eh. Diba? Naku, bossing. Medyo alanganin ako ngayon sa showbiz. Ayaw, sumunod kay Christopher Min.
Kaka-apat na demanda ngayong taon na to. Sa kanya pa naman galing yung mga chismis ko. Kasi naman si Christopher Min okay lang yun kasi galing na sa kanya at sa publiko na. Tapos bibigyan mo lang ng reaksyon. Okay lang yun. Wag lang Yeah. sa'yo ang galing. Oo. Diba? O sabi Tama. ni Mark Lopez, thank you naman. Boss Mike, kaya daw nag-crash ang Anino TV noong ipinalabas mo. Youth video ni Maharlika dahil sa sobrang sagwa. Totoo yun. Sige. Ano pa ba yung mga tinatopic mo, Anino? Para nang sa ganun maging ready sila. And actually, boss, alam mo yung wala ko sa... Kahit ano yung first kasi na niche ko is horror stories. Pero nagvo-voice over lang ako doon. Tapos until such time na nag-host na ako sa Facebook, tinakal ko na rin pinasok ko na rin yung showbiz. Total chismosa naman ako. Chismoso talaga yan. Kesa tumambay ako sa labas, di ba? Sinishare ko na lang mga chismis dito sa Facebook. Tapos, ayun na. Ito ng Anino at nag-work na ako kay Boss Mike. Ako ang dakilang alala ni Boss. Ano sabihin alala? Ano ba? Sabihin mo, co-host. Oo, ganon. Co-host ko yan. Di ba? Pwede naman yun, di ba? Sige. Ngayon, Anino, kasi malapit na tayo magpaalam. Pero meron ako isa dito kasi mahilig ka sa showbiz. Ito yon. Papakita ko lang sa'yo, ha? Yun, okay. Maraming salamat. Mag-awat na tayo. Hindi ako na muli, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama, pakikinig. Oo. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.